hindi tapos na FMR project. Ay, kanino nyo naman ibibintang yan? Di ba nag-iimbestiga kayo? Hindi lang naman flood control na may hawak, ha? Bubutasan na naman nila ang Davao. Gusto niyo malaman kung ano kwento rito? Movement, TPMM. Nako, trillion. Ang KBKK o Kilusang Bayan kontra Kurakot ay nagre-represent ng Luneta Groups at ang EDSA Groups naman ang nagre-represent ay ang TPM. May mga usapan na tayo sa kanila at patuloy pa ang mga discussions para kung kakayanin ay talaga maging isa na lamang yung ating venue at isa rin ang programa. Po ninyo ha, mauunawaan natin kung may mga bagay na hindi pa ho natin pwede pong sabihin sa publiko. Ano ba ang mga issue na pinagtatalunan ng mga grupong ito? Bakit hindi na lang pag-isahin? Para na sa ganun makita nitong mga mandarambong na ito Yan. ng mga taong responsable ngayon sa paggagawad ng accountability at katarungan sa bayan na sa panahong ito, wala nang wala nang kulay-kulay. Kulay-kulay, Isa lang ang tama. ating pinangalaban at isa lang ang ating mensahe. Ano ba ang mga usapin na hindi nyo mapagkasunduan? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus ng babalikot. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, nakatuon na naman sila sa mga Duterte. Pumunta ng Davao at itong sinasabing road to farm. Ay, bakit tayo yung silipin ng Norte? Talagang nagmamadali kayo. Sino? Ang dami na nag-iimbestiga. Pati Comelec makikipagtulungan. Aba. At itong parang DA, no? Pati Davao. Woo! Diyos mio Marimar. Nagtutulong-tulong na sila. Nako. Ano sa palagay nyo mga kasama? Kasi pati ba naman itong mga hindi tapos na FMR project? Ay, kanino nyo naman ibibintang yan? Di ba nag-iimbestiga kayo? Hindi lang naman flood control na may hawak, ha? Bubutasan na naman nila ang Davao. Gusto niyo malaman kung ano kwento rito? Ipasok ito. Yes, sir. Pero marked as completed ito, no? Yes, sir. Upon DPWH, sir. DPWH na naman pala. Ano kung pala? DPWH, Wala pa isang kilometer to, no? Wala po, sir. Sino nagbukas ito? Dati na kaya ito. Binuksan daw nila, sir, ng 2021. Hindi pa naman. Kaya nang sinasabi niyo. para maniwala kayo sa maniwala, ano ang balita patungkol dyan? Yes, sir. Ba? Doon sila nakatuon sa road to farm. Na-discover ng DA? Kasama na pala si DA ngayon. Ano? At Comelec, parang Comelec makikipagtulungan. Saan? Eto rito, Comelec handang makipagtulungan sa ICI. Kita nyo, pati Davao, ICI. Ang dami nila, ombudsman, nagsasanib-sanib, puwersa na. Dadalawang tao lang, hindi nyo pa kinakaya. Ay, dalawang tao. Si Tatay Digong, si BP Sara, si Pulong, si Basti. Mga Duterte. At ang dami nila. May mga bakulaw, may malulong. Ang dami sila tulong-tulong para mapabagsak talaga si BP Sara. Ay, pasensya na ho. Hindi ho kayo ubra. Pagdating ng 2028, ihanda nyo na. Ihanda nyo na dahil kayo ay magtatalo na. Hindi kayo uusad sa pagkapanalo. Duterte lang ang magwawagi. Totoo yan. Huwag nyo nang paikutin ng taong bayan dahil totoo na walang makakalusot na mga dorobo. Kayo na nanonood sa akin, kilala nyo na. Magkakamag-anak silang dorobo. Diba? Magpinsan. Ano nangyari? Hanggang ngayon yung pinsan hindi kasama, hindi nakasuhan. Bakit? Napakalakas nila. Hawak nila ang batas. Hawak nila lahat. Napalitan si Director NBI
Santiago, may pumalit na naman. Naku, hindi natin alam kung ano yung karakas ng mama na yun. Pero wag naman sana. Oo. Pero kung dumating man at kakampi nila yun, wala talaga. Pero hindi pa rin magpapatalo ang Duterte. Malakas pa rin. Magmula Mindanao, Bisaya, Cebu. Kaway-kaway! Alam nyo na, 2028, ipangako natin na walang mga durobo makakaupo. Duterte at Duterte, black lang ang ipasok natin. Wag na ho kayo magpabudol. Kilala nyo na sila. Lalong-lalo na yung mga taga-mountain. Pag may mga sumali taga-mountain sa pagkasenador, wag nyong iboboto. Wag kayong boboto ng mga taga-mountain. Tandaan nyo, Duterte, BP Sara, tandem, Duterte Black, tapos. Di ba? Yung party list, mga Duterte rin. Wag kayong magsasali ng mga ulupong. Di ba? Ano naman ang partisipasyon nito? Makikipagtulungan daw. Saan? COMELEC handang makipagtulungan sa ICI kaugnay ng kandidatong tumanggap ng donasyong galing sa government contractors. Yan na naman Si sila. Madam Villar Moratillo sa detalye ng balita. Mads? Yes, yan, tiniyak ng Commission on Elections ang kahandaan na ibigay sa Independent Commission for Infrastructure ang lahat ng ebidensyang hawak nila patungkol sa mga kandidato na tumanggap ng campaign donation mula sa mga kontratista ng gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hinihintay na lang nila ang konfirmasyon ng Department of Public Works and Highways para mapatunayan ng mga kontratista ng gobyerno ang nagbigay ng campaign donation sa ilang kandidato. Sa Lunes, mulian niya silang susulat sa DPWH para humingi ng certification kung totoong government contractor ang mga nagbigay ng donasyon. Ayon kay Garcia, mahalaga na sa certification dahil gagamitin ito bilang ebidensya ng COMELEC sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga lalabag na contractor at kandidato. Mapapatunayan lumabag, pwedeng maharap sa reklamo na paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Kinumpirma din ni Garcia na 26 na contractors ang nakita nila na nagbigay ng campaign donation sa ilang kandidato noong 2025 elections at meron namang 4 ng kasalukuyang senador ang umani tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista ng gobyerno. Kinumpirma din ni Garcia na nagipag-ugnayan na sa kanila ang Office of the Ombudsman para sa kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o statement of campaign expenditure ng ilang mga kandidato. Balik sa inyo dyan, Diana. Sigurado yung mga paimbestigahan dyan mga Duterte alay. Walang malamang sa malamang yun ang nakikita natin dyan. Totoo yan. Ibang klase kasi ang mga karakas ng mga yan. Talagang wala silang papapasukin na mga Duterte Black o Duterte alay para sila ngayon ang mga ibabaw. Sila ngayon ang maghari-harian at nakawin ng kaban. At tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Diyos niyo, Marimar. Kawawang Pilipinas. 1 trilyon nakalaan sa mga congressman. Para saan? 1 trilyon pondo ng DPWH nakaraan para pagsupang suhol sa mga naku, anong balita ito? 1 trilyong pondo ng DPWH nakalaan para pangsuhol sa mga congressman. Aba. Talaga naman. Maiba tayo mamaya-maya na ito. Yung pinakita natin video kanina, may ibang issue na naman, Baka mamaya, sabihin naman, Davao na naman, pondo na naman ni Congressman Pulong. Kawawa naman, lagi na lang ang Duterte ang banat nila. Hindi ba pwedeng sa mga bataan nyo yan? At hindi ba pwedeng unahin nyo muna ang Norte? Malapit ho ang Norte sa Metro Manila. Bakit nagliparan kayo sa Davao? Para saan? Makakuha na naman kayo ng mga ipambubutas. Unahin nyo ho ang Metro Manila dahil ang Davao napakaganda, napakaayos. Kung kayo ho ay sisili, patahanap ng butas, kwento nyo sa Pagong at Unggoy. Baka magkaintindihan kayo. Hindi po joke yun. Ayan na. Allocable, if you will note, during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na
istorbohin yung mga nakalatag sa NEP, talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Grabe. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Oh. Average lang po yun. Merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million. Masaya na po sila. Except yung mga party list na contractors. Ayun na. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. Nako. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o Suhol lagay talaga. sa mga mambabatas? Oo. Can you please specify? Ganun ang naging konklusyon doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yon, 450 billion pesos. Oh. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. Yan. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Booking. 1 trilyon nakalaan sa mga dorobo at bakulaw. Para suhol. Ganun na nangyari. Ganyan din na nangyari para mapapirma nila. Impeach si BP Sara. Ginamitan nila ng Hocus Magic na pera. Sipin nyo, ganyan sila magpagalaw. Wala eh. Di ba? Ang tao, basta pera magaling. Kaya, nagtulong-tulong itong mga, alagad ni Batutaw ni Bakulaw. Nagtulong-tulong sila, para saan? May file na impeachment si BP Sara. Hindi naman kinatigan ng Supreme Court. At hindi rin kumatig ang mga ibang senador. Iyak! Yung pangarap ng mama na maging presidente, biglang nalusaw. Sino yan? Kilala nyo naman kung sino yung nangangarap na maging presidente. Sandpit yan ni Bungit-ngit eh. So, ayan na. Ito? Suportado ng ombudsman. Naku, ito nagkalintik-lintik na. Muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Suportado ng ombudsman? Sino yung chairman dito? Nababalita, yung nag-resign, babalik. Bakit ka pa babalik? Nag-resign ka na. Pwede ba ibalik niya si Senador Marcoleta para magkaayos? Para yung magaling sa magaling, lumabas talaga yung talagang may sala. Matapos ang ilang linggong pagkasuspinde ng pagdinig sa flood control scandal sa Senate Blue Ribbon Committee, kasabay na rin ang pagbibitiw sa pwesto ng chairperson nito na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Suportado ng Office of the Ombudsman ang muling pagbubukas ng pagdinig ng komite ngayong Nobyembre at posibleng pagbabalik ni Lacson sa pwesto. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, malaking tulong ang ibinigay ng mga ebidensyang nakalap mula sa mga nagdaang Senate Blue Ribbon hearing na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. Sabi na, di All the ba? information helps us. Sabi Yung na eh. ginagawa kasi ng mga Senate kagaya niyan, Nako. fact-finding. And it gives us sworn statements and transcripts from
testimonies were they were under oath. So these are statements we can use in any investigation. Kaya malaking tulong yan. Kasama sa mga sumasailalim ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice, sina dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, at ang General Manager at may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos. Maging ang kontrobersyal Nasaan ng mga yung kontraktor na si Sara at Wait lang. Nasaan yung yung ikinanta ng mga diskaya? Ng mga congressman, yung nabanggit, artista yung isa taga Pasig, at yung binibigyan ng mali-malitang pera. Asa na? Bakit? Ano nangyari? Nangyari! Wala? Di kaya? Naku. Kaya siguro talagang minadali nila ang pagiging ombudsman nito. Ito ang magiging karakter nito. Tagapagtanggol. Shirley Diskaya. Ang mga individual na ito ay dumaan muna sa mga pagdinig sa Senado, binasa at binigay ang kanilang mga affidavit bago na ipasa sa DOJ. Very useful information. In fact, most of the information of the cases to be filed now initially came from the Blue Ribbon Committee hearings. Samantala, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa November 10, isa sa pinal sa Senate Galing daw plenary. sa Blue Ribbon Committee. Kanino? Kay Pinky o kay Senador Marcoleta? Kung kay Pinky yan, no goods yan. Pero kung Senador Marcoleta, hindi kami naniniwala. Na yan ay galing kay Senador Marcoleta. Kasi ang gusto ni Senador Marcoleta, yung big fish. Hindi pwede yung puro sap-sap. Sap-sap. At ano ba yung sinabi ni Senador Marcoleta? Huwag sa maliit na isda. Sap-sap at ayungin ba yun? Yung malaking isda ang gustong itukoy. Gustong makulong, gustong mapanagot. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Bakit napunta sa ibang tao? Napunta sa mga maliliit na isda. Kasama nga naman yung maliliit na isda kasi sila yung mga, nagkaroon ng ghost project. Talagang sisisihin ng taong bayan. Di magsama-sama sila lahat. Diba? Isama nyo si Balulong. Kawawa naman ng taong bayan. Makukulong itong mga kontraktor, mga DE, tapos yung pinadala ng mali-malitang pera, absuelto, ganun ba yun? Kung mahahalal muli si Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagbigay naman ng kaunting pasilip si Lacson na iimbitahan niya sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing si dating Technical Sergeant Orly Guteza at maging ang isang very important witness. Evan Alvarez, UNTV. Wait lang Sino ba yung very important witness? Kung sinasabi nyo yung very important witness si Balulong, hindi ho witness si Balulong. Siya ho ay binulgar. Ni Carly, sino nga to? Yung Marine? Ortesa ba yan? Or sino nga yun? Si Orly. Yun. Nalilito na ako Magkahawig kasi Early. Tama ba? Kung ngayon man, ang gagawin nilang state witness, naku, ang hirap, Kawawa talaga ang Pilipinas. Napapaglaruan. Kaya nga sabi, yung kanta ni Glock 9 di ba? Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Tigil na. Tumayo na kayo dahil wala nang nangyayari sa Pilipinas. Ipit na ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga binabaha. Tapos kayo nagpapakasasa sa mali-malitang pera. Ano naman ito? Pangangalampag ng ibang grupo. Ito na, Panagutin ng mga sangkot sa katiwalaan. Naku. At marami na nag-aabang na sila sa November 30. Meron ho nagbalita dyan. Iba't ibang grupo na rin ho. Ang kikilos. Naku, ano ba yung kikilos na yan? Alamin natin dito. Kasama po natin ang convener ng Tama na o Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Yan. Isa po sila sa mga grupo na nag-organisa nitong September 21 Rally Baha sa Luneta. Professor David Michael San Juan, magandang umaga po. Gandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo, Professor, kasi po kahapon meron kayong ginawa pong press conference at pagharap po yata sa mga plano po ng inyong grupo. Pwede po namin malaman lang po para doon sa mga interesadong mag-participate. Ay, ang nangyari po kahapon ay press conference ng Kilusang Bayan kontra Kurakot o KDKK at bahagi nito ang Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama na. Iba't ibang grupo rin ang kasama natin kahapon at iba't ibang sektor at mayroon ding galing sa mga karatig lugar at probinsya sa Metro Manila. Ang panawagan natin kahapon, syempre, ay bibitbitin natin hanggang November 30
sa protestang bayan kontra Coracut. Ang panawagan natin ay lahat ng sangkot dapat managot. Yan, Tapos po tama. bago yung November 30, maraming mga aktibidad ang mangyayari at pwedeng salihan, lakukan ng ating mga mamamayan. No? Siyempre, yung mga usual na walkouts at protesta ng mga estudyante, magpapatuloy pa rin yun. No? Maaari kong isa-isahin yung ilan. No? October 31, bukas may Ghostbuster protest sa Menjola Bridge. Magmamarcha from Moraita. Yun. Pina-finalize pa yung oras pero maaaring ito ay umaga o hapon. Bukas. November 7, yung October 21 na Ghostbuster protest at Menjola Bridge, ang tema niya nga ay Ghostbuster, so yung related sa mga ghost projects, no, ghost flood control, ghost health centers, ghost farm to market roads, para ipanawagan din natin na sama-samang kumilos ang mamamayan, hindi lang ngayong panahon ng undas at Halloween, kundi hanggang sa November 30 sa protestang bayan. Siyempre siguro mahalaga ring bigyan diin bakit tayo nagsasagawa ng tuloy-tuloy na kilos protesta at pangangalampag. Kahit na kahapon ay inanunsyo ng ICI na mayroon silang kakasuhan o pinapakasuhan sa ombudsman na 2 senador, 2 kongresista, tapos 1 opisyal ng DPWH. Positibong hakbang ito, at least may makakasuhan na. Pero hindi tayo satisfied, hindi tayo kontento na ilan lamang yung makakasuhan, at sa tingin natin marami pang pwedeng sabihin yung mga resource persons no, tungkol sa isyong ito. At sabi nga natin, lahat ng sangkot dapat managot. Klaro-klaro naman na ang mga matataas opisyal ng gobyerno kasama na ang presidente at vice-presidente ay maaaring may pananagutan din sa mga bagay na ito. Unang-unang Wait presidente. lang, sir, ha? Wait lang. Presidente lang. Huwag mo sama vice-presidente, ha? O, tuloy. Sa kanya dumadaan ng national budget, ang unprogrammed funds na ginagamit para sa flood control projects, ang nag-authorize dyan ay ang presidente. So ibig sabihin, hindi makapaglalabas ng pera para sa flood control projects nang hindi alam ng presidente. Kagaya ng ano pa mang item sa national budget, hindi ba? At alam naman natin na may mga resource persons na indirectly ay nagbabanggit ng tungkol sa palasyo dahil halimbawa si Yusek Bernardo, ang sabi niya si Maynard Ngu ay bagman ni Senator Escudero. Sino ba si Maynard Ngu? Na-appoint siya as special envoy ng kasalukuyang administrasyon at nag-fundraise sa kanyang bar for a time, yung Team Marcos noong 2022. So may mga 1 + 1 = 2 tayo na pwedeng i-connect the dots. At sa tingin natin, dapat investigahan yan at the very least ng ICI at ng Ombudsman din. Siyempre, si Vice Presidente Duterte tumanggap din ng campaign funds from contractors ayon mismo sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Wala pa yung katotohanan, sir. Oo, mahirap yan. Malinis ang konsensya ni BP Sara. Huwag ganun. Huwag nyo naman idadamay. Kung yung gusto yung patalsikin, sila na lang, ha? Si BP Sara, wag. Oo, marami nagtitiwala kay BP. Kaya tuloy-tuloy ang mga protesta, October 31, November 7, may lakbayan ng mga mamamayan, may magmamarcha rin papuntang Liwasang Bonifacio ng 1 p.m. Tapos November 8, Yolanda anniversary action yan ng ating mga kababayan, ng mga survivors at iba pang biktima ng trahedya. Bakit mangyayari ito na ikokonekta sa korupsyon? Alam naman natin kaya napakabagal ng rehabilitation sa maraming mga ganitong sitwasyon dahil din sa korupsyon partly. Siyempre yung pagkokonekta rin sa problema ng environment, no, yung problema ng baha, yung pera para sa pangontra sa baha at pangangalaga sa kalikasan, inuubos sa korupsyon. November 9 may mga anti-corruption protest sa Valenzuela. So may mga local na gathering sa iba't ibang lugar. Kasi ang gusto nga natin mangyari sa level ng community ay mas marami nagpo-protesta para unti-unti ay mas maparami ang mapapapunta natin sa November 30. November 14 sa San Pablo City naman. November 17, International Students Day protest. Ito ay kasado na, handang-handa ng ating mga estudyante sa iba't ibang universidad. Ang plano nila sa araw na yan ay bawat universidad na may mga estudyante at kabataan na aktibo sa anti-corruption movement ay magsasagawa ng kanilang localized at coordinated na protesta para manawagan din na magsama-sama ulit ang mga grupo sa November 30. November 21 may Health Workers Day of Action at nananawagan din ng mga doktor na pag-isipang mabuti kung kakayanin nila mag-delay ng tax payments. Nabanggit kahapon ito ng head ng Health Alliance for Democracy na si Dr. Delen de la Paz. Ang mga bikers, November 22 naman ang kanilang aksyon at syempre November 30 magkikita-kita tayong lahat sa ang venue ay maaring Luneta, maaring sa hindi pa na ang dami na detalye o na pag-uusapan ng mga grupo kung Luneta ba o EDSA, pero definitely ang major venue ay either Luneta or EDSA or parehong meron sa araw na ito at inaasahan din natin sa iba't ibang mga lungsod at bayan sa Pilipinas ay magkakaroon din ng mga protesta. Anong title nito, sir? Nagtatanong lang kami, Martes sa pagbabago ba ito? Martes sa pagpapatalsik? Oo. Kilos protesta na, hindi na peaceful rally? Tama ba? Kasi taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado. Network Alliance, tama na. So kung ikaw na nanonood sa akin, anong title ang dapat ilagay dito? Marcha sa tunay na pagbabago? Pwede. Marcha, pababain kung sino ang dapat pababain? Pwede. Marcha, panagutin ang mga dorobo at mga magnanakaw? Kayo ho ang magbigay ng title. Relevant to that, Professor. Go ahead, Cha. Yes po. Professor, meron na po ba kayong ugnayan dito sa Trillion Peso March conveners din? Sila po ba'y kasama nyo rin dito sa November 30 rally? At yung tanong namin ni Manong Ted nung nakaraang pang rally, iisang venue na po ba tayo sa November 30?
Si DJ Chacha nakikiisa na oh. Meron na siyang crocodile sa damit oh. Good job DJ Chacha. Ayaw na rin ni DJ Chacha ng kurakot. Tama, di ba? Tama. O kahit sino naman dito pag tinanong, kawawa ang Pilipinas dahil kinurakot ng mga durobo. Ngayon po ay nag-uusap pa rin ang iba't ibang mga grupo, no? Yung kausapin natin ang Trillion People March Movement, TPMM. Nako, trillion. Ang KBKK o Kilusang Bayan kontra Kurakot ay nagre-represent ng Luneta Groups at ang EDSA Groups naman ang nagre-represent ay ang TPM. May mga usapan na tayo sa kanila at patuloy pa ang mga discussions para kung kakayanin ay talaga maging isa na lamang yung ating venue at isa rin ang programa, pero wala pa pong napagkakasundo ang full details maliban sa pagkakaisa na hanggat maaari ang maging main banner kung sakaling magkakaisang programa ay lahat ng sangkot dapat managot para bigyan diin na itong mga dinastiyang ito ng mga korap, lahat sila ay dapat managot at lahat ng katotohanan ay dapat ilabas, no? At ibig sabihin, hindi isa lang yan, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi lahat ng makukuha nating ebidensya sa mga investigasyon. Kung ito ay hanggang palasyo makakarating, bulat-latin natin. Dapat sige. walang santuhin. Professor, sacred cows Professor, kasi ng ating panawagan. Professor, ang tanong kasi namin ni Chacha dito at ang ating mga kababayan, ano ba ang mga contentious issue? Bakit hindi? Kung mamarapati po ninyo, mauunawaan natin kung may mga bagay na hindi pa ho natin pwede pong sabihin sa publiko, ano ba ang mga issue na pinagtatalunan ng mga grupong ito? Bakit hindi na lang pag-isahin? Para na sa ganun makita nitong mga mandarambong na ito ng mga taong responsable ngayon sa paggagawad ng accountability at katarungan sa bayan, na sa panahong ito wala nang kulay-kulay. Tama. At isa lang ang ating mensahe. Ano ba ang mga usapin na hindi nyo mapagkasunduan? Hindi ko masyadong mababanggit ang buong detalye, pero dahil naitanong nyo, sa tingin ko po kasi ay may ilan ding mga grupo pa ang sa ngayon ay nagsisimula pa lang makita ang buong detalye ng korupsyon. Kaya yung ibang grupo ay maaring bantulot or hindi pa handa na may mga mabanggit silang apelido o dinastiya sa mga panawagan. Kumbaga para sa ilang grupo iniisip nila ay mas makakarami sa November 30 kung magfo-focus sa broad or general na slogan na lahat tayo ay sama-sama laban sa korupsyon. Pero on the other hand, alam rin natin na may mga kababayan tayong naiinip na at naiinis na bakit walang pinapangalanan pag sinabing ikulong na yung mga kurakot. Sino ba yung mga kurakot na yan? So may mga kababayan din tayo na abay, pangalanan na natin. Lahat naman yan. Di ba? Ang mga estudyante, nauna na nga sabi nila ay Marcos at Duterte, walang pinag-iba, parehong korap. At ang sigaw nga ng mga estudyante, di ba, noong October 17? Sir naman. Marcos lang. Wag sabi ko sa inyo, wag yung sasama ang Duterte. Marcos lang. Alisin, yun ang sabi nila. Pero yun ang mga estudyante. Iba-iba naman nga ng panawagan pa ang iba't ibang sektor. Ang KBKK sa ngayon, ang panawagan pa rin ay lahat ng sangkot dapat managot. At sa mga pahayag natin ay nababanggit na parehong si Presidente at Vice Presidente ay tumanggap ng campaign donations mula sa contractors, kaya dapat sila ay magpaliwanag at ang ICI at ang COMELEC dapat investigahan din ang tungkol dito. Yun ang sa atin. Pero yun nga, sa tingin ko may mga ilan kasing grupo rin na sa ngayon ay nasa proseso pa lang sila ng pag-appreciate doon sa buong katotohanan. At ang iniisip nila ay mas magiging marami ang pupunta sa November 30 kung magpo-focus lang sa general na panawagang tama na, sobra na ang korupsyon at yun nga, lahat ng sangkot dapat managot without mentioning names or surnames of politicians. And actually, I partly understand their concerns. No? Kasi alam naman natin may mga puwersang pabor lang sa isang dinastiya. Alam niyo na kung sino yon, yung mga gustong pauwiin yung may kaso nilang patriarch no, na nasa Netherlands, sa ICC ngayon. No? Gusto nilang pauwiin and natatakot kasi ibang kababayan natin na baka sa November 30 ay meron na naman na ganoon ang bibitbitin. So kaya natatakot sila na mas mainam pang wala na lang mga bitbit siguro na tungkol sa politiko. Pero ang sabi rin naman ng iba nating kasama, mga kagrupo natin, baka mas maganda bigyang kalayaan ang iba't ibang grupo sa kanilang mga panawagan basta related pa rin naman sa corruption. So yun po ang fina-fine tune pa, nagkukumbinsihan pa kumbaga. And ako naman ay umaasa pa at nananalangin na magkakasalubong rin ang maraming grupo at marirealize na mas marami tayo at mas may impact kung magsasama-sama. Kasi Professor, sir, hindi ho naman din po natin may tatanggi. Na ang katotohanan ngayon, to be frank about this conundrum, ay yung iba, ayaw nila kasing maalis si Marcos sa pwesto kasi ang papalit si Sara Duterte. Yan po yun di ba? Yan ang katotohanan, no? Diretsahan na lang po na pag-uusap, Prof. Michael. Kasi nga, pag nakabalik si Sara Duterte, siya ang pumalit kay Pangulong Marcos, ang worry naman ng iba, yung mga alagad naman umano ng mga Duterte ang mamamayagpag. Yung mga alagad na ito, ang aligasyon din naman, kasama nga din dito sa iskandalong ito. Para bagang ito ang epekto nung sinasabi ng iba na kasi nga ang parehong yung pinili ay ito. ito ang bunga ng pagpili mo ng tandem na iyon. Parang ganun po. I mean, di ba, diretso na po natin, Professor. Kaya hindi nagkakaisa. Kasi yung isang grupo,
Ayaw nila pababain si Marcos, sabihin na resign Marcos kasi papalit itong si VP Sara. Yung isa namang grupo, gusto na hindi kayong dalawa managot pareho. Hindi ba? Sinong papalit? Well, kung sakasakali po, hindi naman pwede din kasi na magkaroon po tayo ng, di ba, ng paglabag sa provision ng saligang batas sa succession na sa pamamagitan po ng people power, di ba? Extra constitutional means hindi po dapat ginagawa yun, hindi po dapat mangyari yun. Di ba? Hindi po pwedeng magkaroon ng military junta. Definitely, tayo pong lahat mapapahamak diyan. Ano po kung sakasakali mangyayari yan? Pero yun ang realidad, di ba, Professor? Tama po, lahat naman tayo ay ayaw sa military junta at sa anumang mga related dyan. Kasi nasubukan na yan, 1970s, at alam natin kung saan papunta yan. Lalo lang hindi uunlad ang Pilipinas, lalo lang lalala ang kawalan natin ng demokrasya, no? At hindi mapapakinggan ang boses ng taong bayan. Kaya ang panawagan naman nga natin ay, ang ibig sabihin ng lahat ng sangkot dapat managot, klarong-klaro, di ba? Tingnan ang lahat ng ebidensya, ilabas ang buong katotohanan. Kung makita natin na lahat sila talaga ay may sala, kasuhan sila, o kung hindi pa pwedeng kasuhan, ay imbestigahan pa rin. At pag wala na sila sa poder, maaari na silang kasuhan. Kaya nga may proseso tayo ng impeachment, kung prosesong pag-uusapan. Kaya doon sa mga nagsasabing paano pag naalis ang presidente, ang vice-presidente ba ang papalit? Pwede rin ipa-impeach ang vice-presidente kung may issue ng korupsyon. Alam naman natin, di ba? Meron nga nakambang impeachment kay VP Duterte na naunsyami lang dahil sa ruling ng Supreme Court. Pero even then, hindi pa final yun. Alam natin. May mga nakaapela at ngayon ay magno-November na, ilang buwan na lang, sigurado sa Enero, may mga grupong magfa-file ng impeachment complaint versus kay Vice President Duterte. Kasi klarong-klaro rin yung paglustay nila sa confidential funds, no? Okay. Na hindi natin Ako naman, sir, walang kaklaro-klaro. Diyan na naman tayo, sir. Sinagot na nga ng COA. Hindi ko nga alam, sir, kung ano ba talaga stand mo. Meron kayo gusto pababain, ayaw nyo kay VP Sara. Ano ba talaga? Sino gusto nyo paupuin? Si Balolong? Lalo magkakalintik-lintik na ang gobyerno niyan. Oo. Lalo magkakaletsi-letsi. Kawawa ho ang bansa pag ganyan nangyari. Ayaw nyo kay VP Sara, ayaw nyo kay Bungit-ngit. Sino ang gusto nyo? Wala itong patutunguhan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, meron ho silang marcha. Meron silang rally. Hindi ko lang alam kung peaceful. Hindi ko lang alam kung talagang magiging maganda ba. Ito ay isang naponduhan na naman daw di umano. Para saan? Abangan nyo na lang hanggang sa susunod. Like and share. Bye-bye.